Mga kapatid kong lalaki at babae, mahal at minamahal kong mga mamamayan ng Israel, sa pagdiriwang na ito ng kalayaan, mas matatag ang Israel kaysa dati. Naririnig na yon ng buong mundo ang dagundong ng ating leon sa ating pakikibaka laban sa masamang rehimen ng Iran. Isang laban kung saan mayroon tayong napakalalaking tagumpay, napakadadilang mga tagumpay. Ngunit kasabay nito, may mga kabayaran din na talagang masakit. Kahapon lang, nawala sa atin ang 4 sa pinakamahuhusay nating mga anak. Sa ngalan ninyo, mga mamamayan ng Israel, at ng aking asawa si Sarah, taos puso kong ipinapaabot ang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Lahat tayo ay mahigpit na yumayakap ng may pagmamahal sa mga pamilyang nawalan ng pinakamahalaga sa kanila. At lahat tayo ay mahigpit na yumayakap ng may pagmamahal sa ating mga sugatang bayani, sugatan sa katawan at sa kaluluwa. Dahil tayo ay isang bayan at tayo ay pinag-uugnay ng mga bigkis ng pagkakaisa ng tadhana upang tiyakin ang ating pag-iral at masiguro ang ating kinabukasan. Sa paglipas ng 1 buwan ng ating magkatuwang na kampanya kasama ang Estados Unidos, sistematikong dinudurog natin ang rehimen ng teror na sa loob ng mga dekada ay sumisigaw ng kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Totoo yon. Bumabangon sila laban sa atin para wasakin tayo. At gayon din, sa henerasyong ito, ang rehimen ng mga ayatola ay gumawa ng malaking pagsisikap upang tayo'y lipulin, upang tayo'y wasakin, upang sakupin ang gitnang silangan, upang magbanta sa buong mundo. Ipinusigan niya ang mapanirang ambisyon sa pagpapaunlad ng mga programang nuklear at mga balistikong misail at pagpopondo at pag-aarmas sa mga teroristang grupo sa paligid natin. Hinarap niya ang mahigpit na parusa ni pinataw sa kanya. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat ng mga nakaraang taon na ito, ang buong prosesong ito ay nagkakahalaga sa kaba ng Iran ng halos $1 trilyong. At ngayon, masasabi natin ang trilyong iyon ay tuluyan na sayang at nawala ng tuluyan. Ngunit ang ipinabayad natin sa Iran ay hindi lang pera. Sa diwa na nalalapit na Pasko ng pagkabuhay, mula pa noong simula ng digmaan, nagdulot tayo ng 10 salot sa ehe ng kasamaan. Amidagok sa Hamas sa Gaza, amidagok sa Hezbollah sa Lebanon, amidagok kay Assad sa Syria, amidagok sa mga teroristang organisasyon sa Judea at Samaria, amidagok sa mga Houthi sa Yemen, at 5 pang dagok laban sa Iran. Nuklear na pag-atake, misyong na pag-atake, atake sa infrastruktura ng rehimen at sa puwersa ng panunupil, at ang pag-atake sa mga panganay at, sa ating kaso, ang pag-atake sa mga matataas na opisyal. Mula kay Diktador Khamenei hanggang sa mga siyentipikong nuklear, arabeng mamamatay tao ng revolusyonaryong gwardiya at ni Abbasis. Hindi pa kasama sina Nasrallah, Ania, Deif, Sinwar at marami pang iba. Na pagkatapos ng 10 salot sa Ehipto, pinaalala ko sa inyo na sinubukan pa rin ng paraon na syaktan ang mga anak ng Israel at alam nating lahat kung paano ito nagtapos. Ganun din ang laban sa ehe ng kasamaan ng Iran. Hindi pa tapos ang laban, pero masasabi na natin na kapalit ang 10 salot na dinanas ng ating mga kaaway, nakamit natin ang 10 dakilang tagumpay. Sa mga operasyon sa Kobe at Shagata Ari at sa buong digmaan ng huling pagkabuhay, at narito ang mga ito. Una, nakagawa tayo ng isang estratehikong pagbabago bago ang 2 operasyon. Gusto ng Iran na sakalin tayo, pero ngayon tayo ang sumasakal sa kanila. Ang rehimen ng mga ayatola sa Iran mas mahina kaysa dati at ang estado ng Israel mas malakas kaysa dati. Pangalawa, ipinakita natin sa mundo ang panganib na dulot ng Iran sa sangkatauhan. Bago ang mga operasyon, karamihan sa mundo ay hindi nagbibigay pansin sa ating mga babala. Gusto kong sabihin sa inyo, nakipag-usap ako sa mga lider ng gitnang silangan, sa mga lihim at bukas na pagpupulong. Nakipag-usap din ako sa mga lider ng Europa, pati na rin sa mga lider sa Estados Unidos, sa mga presidente ng Estados Unidos. Hindi nila naiintindihan ang panganib doon, pero ngayon, lahat alam na ang bigat nito. May mga nagsasabi sa akin sa mga pribadong pag-uusap, punong ministro, naiintindihan namin, natatakot kaming sabihin ito, pero naiintindihan namin. At may mga nagsasabi rin, naiintindihan namin. At salamat sa Diyos, kumikilos din kami. 3, bago ang mga operasyon, mag-isa tayong lumalaban sa Iran. Ngayon, lumalaban tayo ng magkatuwang kasama ang Estados Unidos sa isang makasaysayan at walang kapantay na kooperasyon sa pagitan namin ni Pangulong Trump
at sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos at ng mga puwersa ng depensa ng Israel. Pinatatag natin ang alyansa sa Estados Unidos at lumili ka rin tayo ng mga bagong alyansa kasama ang mahahalagang bansa sa reyon laban sa isang banta mula sa Iran. Umaasa ko malapit ko nang maibahagi sa mga mamamayan ng Israel ang tungkol sa mahahalagang alyansang ito. Apat, dinig natin ang pundasyon ng rehimen ng terror na bago ang mga operasyon ay tila makapangyarihan. Ngayon, matapos ang Operasyong Kalbi at ang napakalaking protesta sa Iran na sumunod dito, at matapos ang mapanirang dagok na ipinataw natin sa Iran sa Operasyong Shagat Hari, nyanig natin ang rehimen iyon. Sinasabi ko sa inyo, babagsak ito, maaga man o huli. 5. Matindi nating tinamaan at naalis ang dalawang bantang nagbabadya sa ating pagiral. Bago ang dalawang operasyon, mabilis na umuusad ang Iran sa pagbuo ng mga sandatang nuklear at 10,000 mga balistikong misil sa Lambak ng Leon. Inalis natin ang agarang banta ng Iran na makakuha ng mga sandatang nuklear at maraming balistikong misil. At sa pagugong ng Leon, nakamit natin ang isang karagdagang tagumpay sa pagdurog sa kakayahan ng rehimen na gumawa ng mga sandatang ito ng pagkawasak. Gusto ko maintindihan ninyo, balak ni Khamenei na itago ng malalim, sobrang lalim, sa ilalim ng lupa ang kakayahan nilang gumawa ng nuclear at missile na mga armas. Nan maintindihan ko ito, dinala ko agad sa gabinete at sinabi ko, kailangan nating kumilos dahil kung hindi, hindi natin maaabot ang mga sandata nito ng pagkawasak at ang mga paraan ng paggawa nito. Kailangan namin kumilos at kumilos kami. Lumabas kami at winasak ang kapangyarihan ng mga teroristang hukbo ng Iran na pumalibot sa amin. Totoo yan, dahil may natitira pa silang kakayahan para bantaan tayo, pero hindi na nila kayang bantaan ang ating pagiral. Magpakawalan ng 10,000 ballistic missiles at rockets para wasakin ang mga lungsod ng Israel. At naalala ko na bago tayo pumasok sa digmaan ng pagtubos, pinag-uusapan nila ang tungkol sa 150,000 rockets at missiles at 10,000 missiles mula sa Hamas. At lahat ng ito ay dapat sanang gawing guho ang mga lungsod ng Israel, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa at Beersheba. Hindi na ito mangyayari. 7. Nagtatag tayo ng malalalim na zona ng seguridad sa labas ng ating mga hangganan. Sa Gaza, higit kalahati ng Gaza Strip, sa Syria, mula Hermon hanggang Yarmouk, at sa Lebanon, malawak na zona ng paghihiwalay. Nagneneutralisa sa banta ng pananakop at naglalayo ng panganib ng pagpapaputok ng mga anti-tank missile laban sa ating mga komunidad. 8. Binago natin ang doktrina sa seguridad. Tayo na ang umaatake, kumukuha ng inisyatiba at nagbibigay ng sorpresa sa kaaway. 9 na punto, napatunayan natin na ang ating sistema ng depensang panghimpapawid ay walang duda, pinakamahusay sa mundo. At gusto kong sabihin sa inyo na maraming bansa ang lumalapit sa atin at humihingi ng ating tulong dahil alam nilang tayo ang numero 1 sa depensa at numero 1 rin sa pag-atake. Ipinakita natin ang katatagan ng mga tao at ekonomiya ng Israel na kahit may digmaan, nakakabuo pa rin ng bagong record. Mga mamamayan ng Israel, naabot natin ang mga kahanga-hanga at pambihirang tagumpay na ito dahil sa inyo, dahil sa ating matibay na pananampalataya at sa ating kolektibong lakas na siyang garantiya ng ating pagiral. Ang mga kaaway ay dumarating at umaalis, ngunit ang ating kakayahan at determinasyon na harapin sila at, kapag kinakailangan, talunin sila ng lubusan. Ang mga ito ang mga bagay na nagsisiguro ng ating kinabukasan. Sama-sama nating ginawa makapangyarihan ng Israel sa rehiyon at sa ilang larangan, pati sa buong mundo. Naabot natin ito dahil sa ating matatapang na mga commander at sundalo mula sa regular na serbisyo at maging sa mga reservista. Dahil sa mga nagbuwis ng buhay, sa katatagan ng mamamayan at sa matatapang na desisyong ginawa ng pamahalaan ng Israel. Habang ang ilan ay nagpakita ng kahinaan at pagsuko, ipinagpatuloy natin ang digmaan ng buong lakas at hinarap natin ang ating mga kaaway ng may determinasyon at walang takot. Habang minamaliit ng iba ang ating mga ugnayan, kabilang ang sa Estados Unidos, nanatili tayong tapat sa ating misyon at binago ang gitnang silangan. Nilikha ang kondisyon para mapalawak ang mga alyansa at bilog ng kapayapaan sa paligid natin. Sa nakalipas na 2.5 taon,
Madalas akong humarap sa mahalagang desisyon. Rafah, Philadelphia, Vipers, Nasrallah ang pagpasok sa lungsod ng Gaza. Ang patuloy na pagsusumikap na ibalik ang lahat ng ating mga bihag hanggang sa huli at huwag nang gumawa ng mga bahagyang kasunduan. Pagpasok sa Syria para iligtas ang mga kapatid na Druze, pati matitinding desisyon sa Val Elab at pag-unggal ng Ari. Sa lahat ng desisyong ito, pinakinggan ko kayo, mamamayan at mga sundalo ng Israel. Nakipagkita ako sa inyo sa laranan at sinabi ninyo sa akin, naiintindihan naming mabuti kung ano ang nakataya, malalakas kami. Ministro, huwag kang magpapadala sa mga tinig ng kahinaan at panghihina ng loob. Magpatuloy kang lumaban, patuloy mo kaming akayin mula sa tagumpay patungo sa tagumpay. At iyon mismo, iyan ang ginagawa natin. At gusto kong magtanong, gusto kong tanungin ang mga nasa studio at ang mga tagapagsalita ng oposisyon, anong nangyari sa inyo? Sa eksistensyal na kampanya, imbes na magpadala sa politika, itaas ang moral ng panig natin, hindi ng kalaban. Makipag-ugnayan kayo sa diwa ng bayan, sa diwa ng tapang, sa diwa ng tagumpay ng ating mga kahangahangang mandirigma. Mula sa veteranong mandirigman lumalaban sa Gaza at Lebanon hanggang sa pilotong lumilipad sa Tehran. Ang sundalong Israeli ay parang tigre sa bilis ng agila at tapang ng leon. Patuloy nating tatalunin sa rehimen ng teror, palalakasin natin ang mga sunang panseguridad sa paligid natin at makakamit ang ating mga layunin. Sa hagdan ng Pesach nakasulat doon, at ito ang nagpanatili sa ating mga ninuno at sa atin din. Marami ang nagtangkag wasakin tayo, ngunit ang banal, pagpalain siya, ang nagliligtas sa atin mula sa kanila. Ang pamanan ng Israel at karapatan natin sa lupa ang nagpanatili sa ating mga ninuno at sa atin hanggang ngayon. Ang bayan ay matatag at tayo lahat ay hinikayat na magpatatag. At sa tulong ng Diyos, masisiguro natin ang walang hanggang pag-iral ng Israel. Maligayang pagdiriwang ng kalayaan para sa buong sambahayan ng Israel.